Maria's POV. Miss me? Bungad ni Amara na may nakakalokong ngiti sa labi nito. Dire-diretso tong humakbang papasok. Sa mga sandaling yon, bumalot ang katahimikan at walang gustong magsalita. Huminto to sa harap ng couch na kinaupuan ni Gabriel. Why are you here? Tanong ni Gabriel dito. Don't worry, hindi ako nagpunta dito para manggulo. Dumaan lang ako para ipaalam sa iyo ang good news na natanggap ko. And it's a good thing that your maid is still here to hear everything. I mean, what a timing. Gumawi ang tingin nito sa kanya. Malinaw pa sa sikat ng araw ang kakaibang kurba na nakaukit sa labi nito at tila inaasar siya ng dalaga. Subalit hindi niya magawang patulan to dahil wala siya sa mood na makipaglokohan. What do you mean? Tanong muli ng lalaki. Maya-maya sinanyasan niya na sina Jeffrey at Margaret na mauna nang lumabas. Sumunod naman ng mag-ama habang siya ay naiwan muna sa loob. Kating-kating malaman ang sinasabing good news ng babae. Kita niyang may kinuha si Amara sa bag nito, isang sulat. Inabot niya yon kay Gabriel. A laboratory result? Anang lalaki. Yes, I was not feeling well so I went to a doctor yesterday and it turns out that I am pregnant. Yes, Gabriel, I am pregnant with your child. Nagbunga ang nangyari sa atin nung nasa Palawan tayo. Magkakababy na tayo, deklara ni Amara. Halos malaglag ang panga niya at hindi makapaniwala sa kagimbal-gimbal na revelasyong siniwalat ng babaeng yon. Wait, I don't get it. I thought you were using contraceptives, kontra ni Gabriel, at kita sa mukha ang magkahalong gulat at pagkalito dahil sa narinig. I'm so sorry but I lied to you. Hindi ko iniinom yung pills na binigay ng doktor sa kagustuhan kong magkaanak sa'yo kahit alam kong magagalit ka. Magmula nung makilala kita, alam kong ikaw na ang para sa akin. Ikaw ang gusto kong maging ama ng anak ko. Kaya kahit labag sa kalooban mo, nagpabuntis ako. Kasi ganun kita kamahal, Gabriel. Mahal na mahal kit. Hindi ako naniniwala sa'yo, Amara. Anong ginawa mo? Singhal ni Gabriel at saka ito napahilamos ng mukha. Sigurado ka bang ako talagang ama niyan? What are you saying? Sa'yo ko lang binigay ang sarili ko, Gabriel. Kahit ipadini-test pa natin ang bata after kong manganak, confident ako sa magiging result. May anak ka sa akin at ito yon. Tinuro ng dalaga ang tiyan nitong may kurba pa rin. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makagalaw sa kinatatayuan. Durog na durog siya at hindi niya matanggap sa sarili na balang araw dadalhin ni Amara sa mundo ang anak nila ni Gabriel. Gusto niyang sasihin ang sarili sa mga nangyayari. Kung naging mabuting asawa lang siya noon, hindi sila maghihiwalay ni Gabriel at tulasan ng Amara na pupunta rito para sabihing buntis ito at ang ama nito ay ang lalaking mahal niya. So it was my fault after all. Kita niyang kapwa na patingin sina Gabriel at Amara nang sabihin niya yon. Nagahalo ang lungkot at inis sa mukha ng lalaki habang si Amara naman nakakunot lang ang noo. Nung una lagi kong tinatanong ang sarili ko, bakit nangyayari to? Bakit kung kailan nabubuo ng pamilyang pinangarap ko, saka naman biglang nasira? Ngayon nahanap ko ng kasagutan. Marahil hindi talaga tayo para sa isa't isa. Paraan din to ng tadhana para makapagsimula tayong muli kasama ng mga taong karapat-dapat para sa atin. She said with a heavy heart. Muli, tumulo ang kanyang luha kasabay ng panginginig ng kanyang mukha. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa aming mag-ina, Gabriel. Salamat sa maikling panahon na nagkasama tayo. Muli kong naramdaman ang pagmamahal na akala ko hindi ko na matatamasa sa paglipas ng panahon. Hanggang sa muli, paalam. Malaya siyang nakalabas ng bahay habang mugto ang mga mata. Gayunpaman hindi na inalampa ni Jeffrey ang rason ng pag-iyak niya. Nagaya siya na lisanin na ang mansyon ng dating asawa. Samantala, nagmamagandang loob naman si Steven na ihatid sila hanggang sa Gardner House na subdivision. Nagpaalam si Jeffrey para maghanap ng taxi habang naiwan silang mag-ina sa guardhouse. Napansin niya na hindi pa rin umaalis sa tabi nila ang matandang bodyguard ni Gabriel kaya kinausap niya ito. Okay na po kami rito, Sir Steven. Maraming salamat po. Bigla, napabuntong hininga ang matanda. Nalulungkot ako para sa inyong dalawa pero ganun talaga, iha. Ang buhay hindi umiikot sa kasiyahan lamang. Minsan kailangan din nating dumaan sa pagsubok upang masukat ang ating katatagan. Sa kabila ng mga nangyari ngayong araw, naniniwala kong malalagpasan mo rin ito dahil alam ko kung gaano ka katatag. Bakit kung makapagsalita kayo, parang kilala niyo ko? Sino po ba talaga kayo? Tanong niya rito. Malalaman mo rin sa tamang panahon.
Tumango ang matanda bilang tugon at naglakad na papalayo sa kanila. Nanatili siyang nakatayo habang pinapanood ang unti-unti na paglaho ng matanda sa kanyang paningin. Dahil sa sinabi ng Steven, mas lalo siyang naintriga sa totoong katauhan nito. Gayunman ayaw niyang i-pressure ang sarili na alamin kung ano yon. No secrets can be kept, ika nga. Pasasaan ba't lalabas din ang katotohanan in the right place at the right time. Sa kabilang banda, it's been 4 months since the shocking truth came out. 4 na buwan na rin nakakalipas simula nang magdesisyon siyang sumama kay Jeffrey at magsimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Ang plano sana niya nung una, babalik sila sa boarding house nila Jazz, pero sa kasamang palad, okupado na ang dati nilang kwarto kaya napilitan siyang sumama kay Jeffrey at manatili sa bahay na pag-aari ng yumaong mga magulang nito. Agad namang nakahanap ng trabaho si Jeffrey at nakuha ito sa isang paggawaan ng candy sa kabilang bayan. Batid niya na masyadong maliit ang sahod ni Jeffrey bilang factory worker. Naisipan niyang pasukin ang mundo ng online selling para kahit papano'y makatulong sa gastusin nila sa bahay at sa kanilang anak na ngayon ay kasalukuyang naka-enroll bilang grade 1 student sa isang public school. Despite these changes in her life, hindi niya nakakalimutan na maging attentive kay Margaret. Hatid sundo niya to sa school at sinisiguro siya nakakain ng maayos ang bata doon. Nagpakabisi siya sa munting trabahong ito at sa kanyang anak para kahit papano unti-unting mabura sa isipan niya ang sakit na dulot ng muling paghihiwalay nila ni Gabriel. 3:00 na ngayon ng hapon at katatapos niya lang din mag-live selling. Oras na para sunduin ang kanyang anak sa school. Suot ang simpleng dark jeans at pink blouse, umalis na siya, nag-abang ng masasakyang jeep. Nang makarating, kaagad niyang hinanap ang kanyang anak. "Mommy! Hello, baby. How's school?" "Okay lang po. Look ko, naka-perfect po ako sa test namin kanina sa Math and English." Tuwang-tuwang sagot ng bata, hawak ang 2 test paper. "Wow! Very good, anak. Thank you po. Dahil dyan, ililibre ka ni Mommy ng ice cream. Anong flavor ang gusto mo?" "Yay! I want strawberry. Thank you po." Pinisil niya ang pisngi ng bata. "You're welcome, baby. Come on, let's go." They bought 2 flavors of ice cream. Bumili rin sila ng tig-isang burger at medium fries para sa kanilang 2. Sapat na ito para mapunan ang gutom nila sa maghapon. Naupo sila sa bench habang masayang nagmemeryenda. Maya-maya may dumaang 3 batang babae at tumintuto sa harap nila habang nagtatawanan. Kumunot ang noo niya at nagtaka. Sino bang mga to? Mga kaibigan ba ito ni Margaret? Kung ganon, bakit nila pinagtatawanan ng anak niya? "Akala ko ba susunduin ka ng daddy mo ngayon? Bakit mommy mo lang kasama mo?" Tanong ng bata na nasa kaliwa. Lagi naman niyang sinasabi yan, pero di naman natin nakikita ang daddy niya Sabat naman na isa pa. Baka naman kasi wala talaga siyang daddy. Nakahalukip-kip na tukso ng batang nasa gitna. Nakisabay naman sa pagtawa ang 2 nitong kasama. "Hindi totoo yan. May daddy ako." Depensa ni Margaret, pero tumawa lang ang mga ito at patuloy itong tinutukso. "Shh! It's okay, anak. Huwag mo na silang patulan. Kayong 3, tigilan niyo ang anak ko at umuwi na kayo bago ko pa kayo dalhin sa guidance office." Taboy niya sa 3 bata na kaagad din naman tumakbo papalayo. Hindi nakatakas sa paningin niya ang luhang bumagsak sa pisngi ng kanyang anak. Kaagad niya yon pinunasan. "Anak, huwag mo nang isipin ang sinabi ng mga batang yon, ha? We know the truth, right? Daddy is living with us and he is..." "May daddy nga ako, pero di ko naman po ramdam kaya parang wala rin po. Ang sabi niya sasama raw siya sa inyo sa pagsundo sa akin ngayon. Promise daw niya yon, pero di naman niya tinutupad." Inangat niya ang mukha ng anak upang magtama ang kanilang paningin. "Baby, makinig ka sa akin, ha? Hindi ginusto ni Daddy Jeffrey na masira ang promise niya sa'yo. Nag-text siya sa akin kanina para sabihin na kailangan niya mag-overtime sa trabaho. Kailangan din niyang mag-extra kayod para sa ating 2, lalo na sa future mo, kaya sana maintindihan mo." Wala siyang narinig na sagot kay Margaret at halos matunaw na ang ice cream na hawak nito. "Hayaan mo, babawi si Daddy Jeffrey, okay? Maagang uwi niya sa Friday kaya makakapaglaro kayo sa park. Kaming 2 mismo ang susundo sa'yo. Then, kakain tayo ng masarap na food after ninyong maglaro. Okay ba yon?"
Dagdag niya pa pero hindi na sumagot ang bata at tumango na lamang. Nasasaktan siya na makita na ganito ang kanyang anak at hindi niya ito masisisi kung bakit tila may tampo ito sa sariling ama. For the past few months, naghapit sa pagtatrabaho sa Jeffrey to the point na late atong nakakauwi at madalas hindi na nito naaabutan na gising ang bata. Ganon din sa umaga. Tayong almusal lang nagsisilbing bonding time nilang mag-ama dahil mas nauna pang pumasok sa Jeffrey kaysa sa bata. Madalas tong magbitiw ng pangako na kesyo aagahan ng uwi para sunduin si Margaret sa school pero sa huli nauunsyami lang din. Buwabawi lang to sa mga awing pasalubong pero sa totoo lang hindi yun ang habol ni Margaret. She is hopelessly longing for father's love. Oo nga at nandyan ang presensya ni Jeffrey pero sa puso nito siguradong hindi yun nararamdaman ng bata. Nasaan ang dating Jeffrey na nakilala niya nung sila'y nasa mansyon pa ni Gabriel? Kung ikukumpara to sa lalaking kasakasama niya ngayon ay masasabi niya malaki ang pinagbago ng lalaki. Sana si Mr. Gabriel na lang po ang daddy ko. May kumurot sa puso niya nang marinig ang mga katagang iyon kay Margaret. Mula noon hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa puso't isipan ng bata ang lalaking nagpadama sa kanya ng pagmamahal ng isang magulang sa loob ng maikling panahon. Naalimpungatang bumangon mula sa higaan si Maria matapos siyang magising dahil sa kahol ng mga aso sa labas ng bahay. Nasundan yon ng pagbukas ng gate at kalabog ng pinto sa front door, kaya naman nagdesisyon siyang lumabas ng kwarto at bumaba. Sumalubong sa kanya ang pagod na mukha ni Jeffrey. Nilapag nito ang bitbit na bag sa sofa at lumapit sa kanya. "Maria?" he called her. Sinubukan siyang yakapin ni Jeffrey pero sa kabutihang palad, naiwasan niya ito. "Napasobra yatang overtime mo. Anong oras na?" sita niya rito. "Naipit lang sa traffic, pasensya na," pagdadahilan ng lalaki. "Ano nga palang ulam? May adobo dyan sa mesa, kumain ka na nang mahugasan ko yung plato mo?" Matabang niyang utos at sa kabila ng masungit niyang asta ay hindi naman sumagot ang lalaki. Nang makapaghugas ng kamay ay naupo na ito sa mesa at kumain. "Tulog na ba si Margaret?" tanong nito. "Kanina pa, hindi ka na nahintay ng bata at tinulugan ka na." Natawa lamang ito. "Our little girl must be very tired from school. More like tired of your broken promises, that's for sure." Umupo siya sa bakanting upuan sa harap ng lalaki. "Alam mo ba kung ano nangyari kanina nung sinundo ko si Margaret sa school?" Tinukso mismo yung bata sa harap ko ng mga kaklase niya. "Bakit? Dahil hindi na naman sumipot ang daddy niya. Hindi mo na naman tinupad ang promise mo sa kanya." Ang sabi niya ba sa akin? "Oo nga at may daddy siya pero kailanman hindi niya naramdaman ang presensya mo. Kita mo yan? Paano mapapalapit ang loob sa'yo ng bata kung ikaw mismong lumalayo sa kanya? Sa tuwing nangangako ka sa kanya, lagi mong excuse yung trabaho mo. Wala ka nang inaatupag kundi magtrabaho to the point na hindi mo na namamalayan na manhid ng puso ng anak mo." Mahabang sermon niya rito and as much as possible, pinipigilan niyang wag sumigaw sa pangamba na baka magising ang bata. Biglang binaba ni Jeffrey ang hawak na kutsara at tinidor. "Ano namang gusto mo na gawin ko? Pabayaan ko ang trabaho ko? Anong ipapakain ko sa inyo? Hindi nga sapat yung kinikita mo sa online selling na yan eh. We have no choice, Maria. Kailangan lamang magsakripisyo para mabuhay tayong tatlo. Isa pa, ginagawa ko rin naman to para sa kapakanan ng bata Hindi pa ba sapat yon?" Sa puntong to, hindi na siya nagtitimpi at napahampas siya sa mesa. Napatayo siya. "You don't get my point, Jeffrey. Anak mo yung bata. Hindi mo ba kayang bigyan si Margaret kahit isang minuto lang? Gusto mo bang lumaki ang bata na walang amor sa'yo? Para saan pa ang paglantad mo bilang ama niya kung di mo rin naman ipaparamdam sa kanya ang presensya ng isang magulang?" Kita niya na nawala ng kibo si Jeffrey at halatang nabigla ito sa inasta niya. She heaved a deep sigh trying to calm herself. She did not want to shout at him in the face. Sadyang hindi nga lang niya nagustuhan ang pananalita nito. "I told her we'll be taking her to the park on Friday after school. Siguro naman maibibigay mo sa anak natin ang maikling panahon na yon," saad niya. At sa pagkakataong ito, kalmado niya nang kinausap ang lalaki. "I am not sure." Tugon nito dahilan para kumunot muli ang noon niya. "Nakiusap ulit yung boss ko na baka po pwede akong mag-overtime at naka-oo na ako. Di bale,
Susubukan kong magpaalam at baka mapapayag ko siya na pauwi ako ng maaga. Huwag mong subukan, Jeffrey. Gawin mo para sa anak ko. Bumawi ka bago pa mahuli ang lahat. Aniya at nagpa siya na iwan ang lalaki at bumalik sa kanilang kwarto. Tumabi siya kay Margaret na mahimbing pang natutulog. Sinubukan niyang ipikit ang mga mata pero mukhang malabo na siya na dalawin ng antok matapos ang naging pagtatalo ni Jeffrey. Namuo ang butil ng luha sa mga mata niya habang pinagmamasdan ng anak niyang mistulang anghel na natutulog. Awang-awa siya rito. Ano ba ang nagawa ng batang ito para saktan ng ganito? Bakit kailangan nila na dumaan sa ganitong klase ng pagsubok? Gabriel? Wala sa sariling bulong niya. At isang katanungan ang biglang pumasok sa isipan niya noong mga oras na yon. Paano kung si Gabriel ang naging ama ni Margaret? Marahil wala siya sa sitwasyong ito na kinailangan pakisamahan si Jeffrey para lamang masabi na may kompletong pamilya ang bata. Marahil hindi niya na kailangan nakipag-away dito para lang sa atensyon na hinihingi ng kanyang anak dahil kusa itong may bibigay ni Gabriel higit pa sa kanyang inaasahan. At kung nagkataong hindi nabuntis si Gabriel at ang bruhang si Amara, may chance pa sana na mahilot ang kanilang relasyon at magkabalikan sila. Wala siya na kailangan isakripisyo dahil kayang ibigay ni Gabriel ang pagmamahal ng isang ama sa isang asawa. Bakit nga ba hindi na lang ikaw? Tanong niya sa isip at impet na humihikbi. Gabriel's POV. Choosing her was not easy decision for Gabriel, pero alang-alang sa magiging anak nila ni Amara, binuksan niya ang kanyang puso upang muling patuloyan ang dalaga. Bukod sa kanyang music career, tinoon din niya ang atensyon kay Amara na maglilimang buwan ng buntis. Siniguro niyang regular ang check-up ito sa doktor at lagi rin na may nakabantay na bodyguard sa tuwing lalabas sila. So far, maayos naman ang naging pagsasama nila. Ramdam niya, mahal na mahal siya ni Amara at gayon din to sa batang nasa sinapupunan nito. Ngayon pa lang nakikita niya na magiging mabuting ina ito sa kanilang anak. Subalit iba yon sa nararamdaman niya para sa dalaga. Oh my gosh, babae ang magiging anak ko? Yes, Miss Vergara, sagot ng Obigaini. It's always been my dream to have my first baby girl. I am so excited. Hindi mapugto ang ngiti sa labi ni Amara habang nakahiga kaharap ang doktor na sumusuri dito. Are you excited too, babe? Tanong nito sa kanya. Nakatingin lamang siya sa monitor kung saan makikita ang ultrasound ng bata. Hindi niya may paliwanag ang kanyang nadarama noong mga oras na iyon. Gustuhin man niyang sabihin kay Amara na siya ay na-excite din, batid niya na niloloko niya lang ang sarili sapagkat hindi naman yon totoo. Babe, are you listening to me? Ulit ng dalaga na gumising sa diwa niya. Ha? Oh yeah, of course. Nasabi na lamang niya. Natapos ang check-up ni Amara at ngayon nasa sasakyan na sila. Nanatili pa rin siyang tahimik. Magkatabi silang dalawa sa backseat habang si Steven ang nagmamaneho ng sasakyan. Can we go to the mall? Gusto ko na sanang mamili na magiging gamit ni baby habang di pa ganon kalaki ang tiyan ko. Anyaya sa kanya ni Amara habang nakapulupot ang kamay nito sa kanyang kaliwang braso. Okay, walang emosyon na sagot niya. You heard her, Steven. Mula sa rearview mirror, makikita ang pagtango ng matandang bodyguard. Bumilis ang takbo ng sasakyan, ngunit makalipas ang ilang minuto, napansin niya ang biglang paghinto ng kanilang sasakyan sa gilid ng isang kilalang parke sa Maynila. Anong problema, Steven? Sita niya rito? The check engine light is blinking. May problema ata sa makina. Bababa muna ako, titingnan ko. Sagot ng matanda at bumaba na upang tingnan ang harapan ng sasakyan. Bakit ngayong araw pa? Inaiirita si Amara at napahilamos na lamang dahil sa nangyari na aberya. Hindi niya napansin ang pag-inarte ng dalaga at tinihintay na makabalik si Steven. According to him, the card wouldn't make it to the mall, so they need to call a mechanic. Mabuti at merong kilalang mekaniko si Steven kaya natawagan niya ito. Upang hindi mainip sa loob ng sasakyan, nagpasya silang bumaba muna at magpalipas ng oras sa parke na kanilang hinintuan. Nagpaiwan si Steven para bantayan ang kotse at upang masiguro ang safety ng dalawa. May dalawang bodyguards na nakabuntot sa likuran nila. Dahil kilala siyang tao, hindi niya maiwasang pagtinginan siya ng mga tao doon.
May iilang fans ang lumapit para magpa-picture sa kanya. Hapon na ng mga oras na yon, kaya naman marami ng tao sa parke. May mga estudyanteng kumakain, mga magkasintahang nagde-date at mga batang naglalaro kasama ng ilang mga magulang. He explored his surroundings. Ang tagal ko rin na hindi nakapunta rito. Aniya dahilan para mapatingin sa kanya si Amara. The last time I've been here is when I was a little boy. I was happily playing with my mom and dad back then. It brings so many memories na ngayon hindi na maibabalik pa. Well, for me it's my first time. Dahil laging busy sa business si dad, never niya akong dinala sa lugar na katulad nito. Ani Amara na may bahid ng lungkot sa boses. Sorry to hear that. It's alright. Para sa isang babaeng lumaking walang ina at may amang binibaby ang negosyo, sanay na ako. It's nice here, huh? Preskong hangin, medyo crowded lang, but I can see the joy in people's faces. Kinabigla niya ang biglaang paghawak ni Amara sa kamay niya kaya binalingan niya ito. Babawi ako sa sarili ko because one day, babalik ako rito kasama ka at ang anak nating babae. Tayong magtutuloy na magagandang memories na naiwan ng parents mo and we will make the most of it. Nakangiting wika ng dalaga na kahit na sinong lalaki siguro ay maaantig sa mga sinabi nito. Maliban sa kanya, dapat maging masaya siya ngayong ilang buwan na lang manganganak na si Amara. Pero bakit hindi niya magawa? Bakit wala siyang maramdaman na pagmamahal dito at sa batang nasa sinapupunan nito? Let's go, he said as he stepped away. Saan tayo pupunta? But instead of answering her question, ay nagpatuloy lamang siya sa paglalakad hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa sa malaking playground kung saan maririnig ang mga tawanan ng mga batang naglalaro. Mommy, gusto ko pa pong mag-slide, please? Naging alerto sa isipan niya nang marinig ang pamilyar na boses na isang batang babae. At sa hindi kalayuan na tanaw niya ito kasama ang dalawang tao na 4 na buwan niya ding hindi nakita. Sige na nga, tugon ng nanay. Yehey! Kinuha ng bata ang kamay ng lalaki. Daddy, samahan mo po akong mag-slide. Nagpunta ang dalawa sa pulang kiddie pool, slide na pakurba. Mag-isang umakyat ang bata sa maliit na hagdan habang si Jeffrey naman ay nakabantay sa dulo upang abangan ang pagbaba ng bata. Dumula si Margaret pa ibaba at sinalubong naman to ni Jeffrey. Pain struck his heart upon seeing that. How come they were having fun after everything that happened? On the other hand, napilitan siyang pakisamahan ng babaeng nabuntis siya at pagkatapos itong ipanganak ang kanilang anak, wala na siyang choice kundi pakasalan ito. Gabriel, Amara called him from behind, tapping his shoulder. Di siya nag-react sa ginawang yun ni Amara dahil nakafocus lang siya sa kanyang nakikita. Napakayom siya ng palad nang masulyapan niya ang paglapit ng mag-ama kay Maria na ngayon ay nakaupo sa bench. Bago pa tuluyang dumilim ang paningin niya, nagaya na itong umalis. Come on, we're leaving, he said as he turned away from them. Naglakad na siya papalayo. Wait, babe! Hinabol siya ni Amara hanggang sa mahawakan ito ang kanang braso niya. Napahinto siya sa paglalakad. Can I stay for a while? Gusto ko sanang enjoy yung sandali na nandito ako sa parke. Please? Pakiusap nito sa kanya. Alright, just be careful. I'll wait for you in the car, he said coldly.